sa ano, sa binigay niyang ano? Basta ang tanong po na tanungan natin ayon sa paksa natin ng Butay Lalayo, kung ilan at sino tagapagligtas ayon sa Biblia. Nasa inyo na yun kung paano nyo iaayos yung tanungan nyo. So kay Elijah, meron kang gustong tanungan bukod kay Robin? Pagka-Diyos din kasi ito eh. Si Uncle na lang. Uncle, isang tanong lang bro. Pag tinanong mo si Uncle, magtatanong din siya sa'yo, ano? Palitan kayo. Ay, wag na. Mas gusto ko si Midan. Oh. Sige bro, Midan na lang bro, si Midan. Okay, pag si Midan, magtatanong din siya sa'yo, ano? Basta ganun rules ko. Mga sa tinanong mo, may pagkakataon din magtanong sa'yo. Okay, Elijah, okay na? 5 minuto? Okay na. Tatanong ko lang kay Midan yung sa ano, Mateo 4. Sabi kasi dito bro Midan, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamahala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Sabi sa Jis, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayo, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Ang tanong ko dito, Bro Midan, kasi gusto ko lang din malaman yung stand nyo dito. Sabi kasi sa Jis, nasusulat sa Panginoon mong Diyos ka at siya lamang iyong paglilingkuran. Kaso sa 11, dumating yung mga anghel, pinaglingkuran si Jesus. Pinatutunayan lang dito, Bro Midan, na Diyos din ho ba si Kristo? Ano po ba yung stand nyo dito? Yan po ang katunayan na hindi Diyos ang Kristo. Bakit? Sapagkat si Kristo mismo ay may tinutukoy na Diyos na yun lang niya ang dapat paglingkuran at sambahin. Hindi niya sinabing, ako lang at ang Ama at ang Espiritu Santo lamang ang paglilingkuran at sasambahin. Ang sinasabi po ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 4:10, kung Diyos ang pag-uusapan, wala ka nang ibang dapat sambahin o paglingkuran na Diyos maliban sa Diyos ng Kristo. Si Kristo na pinaglingkuran, hindi naman po kasi Diyos, kaya walang nalalabag ang mga anghel katulad namin. Wala kaming nalalabag kahit hindi Diyos ang pagkilala namin kay Kristo, sinamba namin, sapagkat hindi naman nawawala ang kaluwalhatian ng Diyos kapag sinamba namin ang Kristo. Manapanaululuwalhati pa nga ang Amay. Sabi po kasi sa Diyos, yung Diyos na pinaglilingkuran. Kaso pinaglingkuran pa rin siya ng anghel. Kasi po, wala po sa kategorya si Kristo na Diyos. Wala siya sa kategoryang Diyos. Ang sinasabi ni Kristo, kung ang pag-uusapan ay Diyos, wala ka nang ibang dapat paglingkuran. Wala ka nang ibang dapat sambahin, kundi yung Diyos ni Kristo. Yan yung nasa 4Gs ng Mateo. Si Kristo wala kasi sa kategoryang Diyos kaya walang nalabag yung mga anghel. Hindi ko po mag-gets. Kasi po kung pupunta po tayo sa ang pinaglingkuran po dito sumamba Sa Greek, di ho ba? Sa 11 sabi, pinaglingkuran dito, sumamba din yung meaning talaga. Yung pagsamba kasi ng mga anghel kay Kristo, hindi naman pagsamba bilang Diyos si Kristo. Wala namang may nabasa ka ba dyan? Sinamba si Kristo dyan bilang Diyos, may ganun ba? Wala, di ba? Kasi, wala naman sa kategorya, kung di mo naintindihan yung terminong kategorya, wala sa linya ng pagiging Diyos si Kristo. Kasi nga bro malinaw naman sa Diyos Diyos lang. Sabi lang, ang iyong paglilingkuran. Pinaglingkuran si Kristo bro, tapos sasabihin mo. Kung Diyos ang pag-uusapan, tama si Kristo. Wala nang ibang Diyos na dapat sambahin o paglingkuran maliban sa Diyos ni Kristo. Na yan yung itinuturo niya sa 4Gs. Sige, okay na. Salamat. Wala ka lang last, Ikaw na okay na Elijah, wala nang tanong? Wala na. Sige, Kuya Midan, ikaw naman, bibigyan ka ng pagkakataon na magtanong kay Elijah. Nag-e-echo sa'yo, Kuya Midan. Nag-e-echo sa akin? Sige, tatanggalin ko yung Bluetooth ko.
Ayan, okay na? Okay pa, magtanong na po kayo 5 minutes. Sige, unang tanong ko sa iyo, Elijah. Tinatanggap mo ba na ang pagliligtas ay pagbibigay ng buhay sa tao? Tinatanggap mo ba yon? Tapos po saan, Kuya Medan? Sa kasalanan or sa ano? Overall na yon. Kapag ka iniligtas ka, ibig sabihin, binigyan ka ng buhay. Hindi kasi bro, may pagliligtas lang ho sa kasalanan eh. Pero kung magpapatuloy tayo sa buhay, may mga pagsubok pa, may mga tukso pa, maaari pa tayong umurong. Iba pa yung sa kasalanan. Ang sinasabi ko ay, kung tinatanggap mo ba na ang ibig sabihin ng pagliligtas, binigyan ka ng buhay. Tinatanggap mo ba yon? Dalawa kasi yung pagliligtas bro. Ano ba doon? Ligtas na ano? Doon lang tayo sa pagbibigay ng buhay. Tinatanggap mo ba na kapag binigyan ka ng buhay, pagliligtas yon? Sa araw ng paghuhukom ang Saan tinutukoy ligtas natin. bro? Sa paghuhukom? Oh, Oo, ligtas sa bibigyan ka. kamatayan. Pagliligtas sa kaom. Ligtas Bibigyan sa ka kamatayan. kasi bibigyan ka. So tanggap mo. Oo, tanggap ko. Sige. Next question. Maaaring makuha yun ha. Kung uurong ka sa pananampalataya at pag naano ka. Sige, next question. Kung tinatanggap mo na pagliligtas din pala kapag binigyan ka ng buhay, mapagtagumpayan mo yung kamatayan, kung tinatanggap mo yan, eto tanong ko sa iyo, sino ang nagligtas sa Diyos? Sino ang nagligtas sa Diyos? Oh, Sino ang nagligtas sa Diyos? di ba namatay si Kristo? Oo. Binuhay siya, di ba? Sino nagligtas sa Diyos na anak? Hindi kasi may sinabi siya eh. Kaya niyang kunin yung sarili niyang buhay at hindi eh. Di ba may sinabi siya doon, bro, Midan? So, ibig sabihin, lumalabas, niligtas niya sarili niya. Eh kasi bro, Midan, nung namatay siya, nakapropesya, kailangan mangyari yun eh. Ngayon, may sinabi din siya na kaya kong kunin yung aking buhay. Hindi ko alam kung anong talata para sana mabasa. Iniligtas ni Kristo ang sarili niya. Yes or no? Di bumaba siya eh, nakapropesya na yun eh. Kailangan mangyari yun, bro, Midan eh. Yes or no? Alam niya na mangyayari sa kanya yung bro. Yes or no? Alam niya na mangyayari sa kanya yun? Bago siya bumaba? Ano sagot mo? Yes or no? Niligtas niya. Okay, niligtas. Hindi kasi bumaba siya eh. Alam niya na yung mangyayari yun eh. Hindi ko din alam yung sagot eh. Sa madalit sabi, ang Diyos, kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya nga sabi ko sa iyo, Midan, na kaya niya rin kunin ang buhay niya. At sinuko Kuya Kurt, siya dito, pamute your alam niya mic. na rin yung mangyayari sa kanya. Hindi, ang tanong sa iyo, sa madalit sabi, kung iniligtas ni Kristo ang sarili niya, sa madalit sabi, ang Diyos nangailangan ng pagliligtas. Yes or no? Eh hindi, kasi nga alam niya na yung nangyayari, alam niya yung mangyayari bago siya bumaba eh. Eh sinabi niya rin, kaya niya rin kunin yung buhay niya at mawala. Di ba may Kung sinabi hindi siya siya? nangailangan ng Kalimutan ko kasi talata eh. ba't- Ganda yun. Ano yun bro? Kung hindi siya nangangailangan ng kaligtasan, ba't iniligtas niya yung sarili niya ayon sa pahayag mo? Niligtas saan? Sabi Sabi ko nga binuhay bro, niya alam niya na yung sarili. mangyayari sa kanya. Kaya nakapropesiya na, alam niya na yun. Sinugo siya ng ama. Alam niya na mangyayari sa kanya. Hindi ko lang alam. Sabi niya, kaya niya iligtas yung sarili niya eh. Yung, kaya niya kunin ang kanyang buhay eh. Kalimutan ko si talata. Sa maganda Galatia, siya. sa Galatia 1:1, sino ang bumuhay kay Kristo? Galatia Ang anak 1:1. ba? Yes or no? Tignan ko ha, Galatia 1:1. Kasi hindi ako sumasagot ba, hindi ako sigurado, baka mapahiya. Hindi lang. Galatia 1:1. Sino ang bumuhay kay Kristo?
Sa Galatia 1:1, ang anak ba? Yes or no? Okay, time na Kuya Midan. Last question na. Tapos last answer. Yes or no muna. Bago paliwanag. Yung Diyos. Oh. Ang anak ba? Yes or no? Sagot. Yung Diyos, yung Ama, Yes yung or Ama. no? Yung Ama. Amen. Hindi Okay na po. Ano ba yung binuhay dyan? Okay. Okay na po. Time na. Ano ang last question? Last answer?